Pag iniisip mo na wala na talaga yung pag-asa na gumaling, una-una nyo pong gawin, pakonsulta na po kayo. Kahit anong gamot mo, kahit ubusin mo pa yung gamot na yun, laklakin mo lahat yan, kung hindi mo naman tinutulungan sarili mo, hindi ka gagaling. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Yung channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervyos at panic attack. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa pag-share nyo, sa pag-like, sa pag-comment sa video na ito dahil malaking tulong po ito sa inyo. Maraming pong salamat. Lalong-lalo na sa aking mga subscribers, supporters ko po at sa followers, sa mga FB friends na laging nandyan, nakasupport sa video natin, na laging nagsishare. Shout out po sa inyo. Maraming pong salamat. Ito po ay ang ating topic para po muli makadagdag ng lakas ng loob sa inyo at saka gumaling na rin at saka mawala na po yung anxiety nyo na yan, mga sintomas nyo, mga nararamdaman nyo. Sana po lahat ay maging okay na. Ikikwento ko po sa inyo na yung mga nawawala ng pag-asa. Bigo ng gumaling sa anxiety or nawawala na ng pag-asa, para to sa iyo ang video na ito. Panoorin nyo po hanggang sa matapos para maipaliwanag natin ng maayos, makatulong po sa inyo. Ito po, ganito po ang mga gagawin nyo. Pag iniisip mo na wala na talaga yung pag-asa na gumaling, una-una nyo pong gawin, magpakonsulta na po kayo. Magpatingin na po kayo sa eksperto. Marami naman may mga may psychiatrist para maresetahan na po kayo ng tamang gamot. Dahil hindi nyo po kaya ang sarili nyo, kaya kailangan ng support ng gamot. Siguro ganun ang mayayari sa inyo. Kasi ako gumaling na walang gamot. Di po ako nagpa-check up sa psychiatrist. Mali yun lang. Pero normal po lahat yung mga lab test ko, kaya ganun. Alam ko anxiety lang din po talaga. So yun, nawala siya. Ngayon, magiging unang mukbang nyo, magpakonsulta po kayo. Kasi mas nakakatulong po sila sa inyo, magaguide po nila kayo kung ano mga dapat nyong gawin. Kasi malaki naman po talaga may tulong yan. Kung may gamot man kayo, lagi nyo lang po gawin na mag-water therapy po kayo, ganun. Para makaiwas po tayo sa ibang mga complication. Saka gagawin nyo rin po, tulungan ang sarili. Number 1 po yan, tulungan mo ang sarili mo na para gumaling ka. Hindi yung nalulugmok ka sa mga sintomas na yan, nagpapatalo ka. Hindi po makatulong sa inyo yan. Lalo lang kayo pahihirapan. Lalo lang na tatatak sa isip niyan. Lalo lang na hindi nyo na magagawa yung mga gusto nyong dapat gawin. Kasi hindi nyo tinutulungan sarili nyo. Ganun po yun. Ito sinasabi ko lang talaga sa inyo dahil ako naawa na rin talaga ako. Kasi hanggang ngayon marami pa rin talaga nagsasuffer ng anxiety. Napakahirap niyan. Sana gumaling na rin po kayo. So, pwede ka naman maggamot. May mga iba kasi nagsasabi na, ay, huwag kang maggamot. Kahit ako nagsasabi, kung kaya mo sarili mo, huwag kang maggamot kung hindi mo kayang kontrolin sarili mo. Pwede ka maggamot, tapos tulungan mo sarili mo, lahat ng proseso ay ginagawa mo para ka gumaling, ay mas maganda. Mas mapadali yung pagaling mo. Ganun po yun. Sunod po, lakasan ng loob na sana ang loob mo magiging kasing tapang ko. Na kung mayroon mong sintomas dati, nakakaya kong paglabanan. Matagal naman mawala, pero at least gumaling. At least nawala siya, kahit matagal. At least gumaling sa sarili mong pamamaraan na hindi ka nagamot. Hindi ko rin masasabi, kasi kung bumalik man siya, at least napaghandaan ko. Diba? Hindi ko naman sinabi na hindi yan babalik Iwan ko, minsan siguro pag dumaan din ako sa stress o sa mga problema din na medyo mabigat talaga, siguro kung bumalik man siya, kayang-kaya ko na siguro pa rin. Kasi ganun lang din naman gagawin ko sa paano ko na. Kagaya lang yan, parang nag-inom ka ng gamot, tapos bumalik, di inom ka ulit ng gamot. Parang mga ganun, di ba? Parang yun lang ang paliwanag ko. So ano pa ang dapat natin gawin? Baguhin yung pananaw mo sa sarili. Kung dati, kunting nararamdaman nahihirapan ka, ngayon, kunting nararamdaman, mas lalo mong palakasin ang loob mo. Mas lalong patapangin mo yung sarili mo na, huwag ako utoy, anxiety ka lang. Ako, palaban to. Hindi ka ubra sa akin. Parang ganun, tapang talaga. Baguhin mo yung pananaw mo dati na kunting nararamdaman, nahihirapan ka masyado. Yun po ay palitan mo yung mindset mo ng buong tapang na kaya mo paglabanan. Hindi yung labanan lang, labanan ka ng labanan, hindi kaya yun At least, ang sinasabing labanan, lakasan ng loob, tulungan sarili, isa kasi yan sa mga proseso or di kaya isa kasi yan sa mga paraan para mawala yung mga nararamdaman mo. Di mo naman masasabi niya na porket nalalabanan mo
porket lakas ng loob mo, mawawala na. Hindi. Kasi pag yan sinabay-sabay mo, pinagkumpul-kumpul mo lahat yung mga ganyang pamamaraan, mawawala talaga ang anxiety mo. Tama po yun. Maniwala kayo sa akin. Diyan po ako gumaling. Hindi ko sinasabi na porket, yung kagaya ng mga acceptance, hindi ko sinasabi na porket i-accept mo yun, mawawala na, gagaling ka na. Ay hindi po. Marami pa rin pamamaraan, maraming proseso, step by step kung paano mo gagawin para mas gumaling ka. Diba? Isa lang yon sa paraan. Halimbawa, yung lakas ng loob. Kasi nakakatulong naman talaga. Tapos hanggang sa dumami yung mga idea mo na kung ano mga dapat gawin. Gawin mo. Pwede mo lahat itry para gumaling ka rin. Huwag rin kayo makinig sa iba na nagpapayo na ganun lang, mas maganda pa rin maggamot. Kahit anong gamot mo. Kahit ubusin mo pa yung gamot na yun, laklakin mo lahat yan. Kung hindi mo naman tinutulungan sarili mo, hindi ka gagaling. Hindi mo lakas ang loob mo, hindi ka gagaling. Tama po yun. Yung iba, siguro, nararamdaman lang nila o di kaya nagbablog lang sila dahil sa pag-aralan lang nila. Hindi po yun. Nagbablog sila para lang makakuha ng viewers, ganun. Iba pa rin yung kagaya sa akin na nagbablog, na napagdaanan ko lahat talaga ng hirap ng anxiety disorder. Kasi nararamdaman ko yun. Napakahirap nun. Lahat, bali, nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kagaya nga nito, yung topic natin, bigo ng gumaling sa anxiety, kaya nawawalan ng pag-asa. Pero hindi pala. Ba't narito ako ngayon? Nasa harap ng kamera para tumulong sa inyo. Para ipaliwanag ko kung ano mga ginawa ko. Para i-share ko rin sa inyo yung mga ginawa ko nung mayroon pa ako niyan. Napakahirap, di ba? Kayo, mayroon talagang nagbablog na totoo talagang sinasabi kasi napagdaanan po nila. Kaya sa akin na naranasan ko kasi. Kaya hindi naman ako pwede gumawa ng kwento lang. May iba kasi talagang nagbablog ganun eh. Ang inuuna, sige maggamot kayo, gamot, yun lang. Gagaling kayo. Pwede naman talaga magamot. Hindi ko naman pinagbabawal yun. Pwede talaga magamot kasi nakakatulong rin naman talaga yan. Basta lahat ng tinuro natin, lahat ng mga binanggit natin na pamamaraan kung paano kayo gumaling, gawin nyo po yun. Pagsama-samahin nyo pati pag-inom ng gamot. Iwan ko lang kung hindi kayo gagaling ka agad, di ba? Yun po yung ibig kong sabihin. Yung iba naman nagsasabi, porket may GC daw, porket may mga GC, nakakatulong dun, nakakagaling daw yun. O di kaya sinasabi nila, ang iba naman nagsasabi na yung mga nagbablog, sabi na lalo daw mahirapan ng GC. Hindi ko lang alam kung bakit sila nagkaganon. Hindi kasi nila kaya mag-create ng ganon. Hindi kasi nila kaya gumawa ng GC, magtitiwala sa kanila ng ganon. Meron naman talagang pumapasok lang sa GC natin na medyo pasaway, alis lang din. Walang problema. At least nagawa ko po yung gusto nila. Inad ko, umalis sila. At least ginawa ko yung part na para sa kanila. Yun po. Bali, yun lang po siguro. Kung may idagdag man tayong mga katanungan, pwede po kayo mag-comment rito. I-comment nyo po ang katanungan nyo. At saka, yung may dagdag na kaalaman, i-share nyo rin po rito. Pwede nyo pong sa akin. Pwede nyo pong i-comment sa akin. Yun po. At saka, ito na lang ang huling mabiling ko sa inyo. Sana po, gumaling na po kayo lahat. God bless po everyone. Mabuhay po kayo.